Magandang gabi po sa inyong lahat at mga tagapakinig. Itago nyo na lang ako sa pangalang Zik. Moreno lang po ako Kuya E at nasa 5'7" ang height. Isa po akong call center agent Kuya E. At sabi nga nila, kapag call center agent ka at graveyard ang shift mo, para bang baligtad ang iyong mundo. Gising ka syempre sa madaling araw, tulog sa umaga at kung minsan, mahirapan kang matulog. Ang uwi ko ay alas 7 ng gabi Kuya E pero hindi agad ako nakakatulog. At mag-isa lang ako sa apartment na aking inuupahan. Tago po ako Kuya E pero may mga kaibigan akong tulad ko rin. Pero dahil sa naging focus na ako sa aking trabaho, sinasabihan nila ako na OA dahil wala na raw akong time sa pag-ibig. Pero deep inside, pinapangarap ko rin naman Kuya E na magkaroon ng mamahalin at syempre yung magmamahal sa akin. Kahit ba minsan na akong nasaktan. Ang dati nakasakit Kuya sa akin ay dati kong kasamahan sa trabaho pero hindi naging maayos ang lahat sa aming dalawa. Hanggang nahuli ko siya na nag-cheat sa akin, minahal ko siya pero walang nangyari. So I promised myself na wag nang hanapin, who knows, dahil na baka bigla na lang siyang dumating. Hindi naman ako yung taong pihikan Kuya E pagdating sa mamahalin ko. Ang pinaka-importante ay yung pagmamahal na ibibigay sa akin. Bonus na lang yung itsura, sabi ko. Hanggang sa isang araw Kuya E, may isa akong makikilala na magpapabago sa aking daily habit. Kagigising ko lang noon Kuya E ng hapon nang mayroong kumatok sa pintuan. Tao po, yun ang narinig ko. Binubosesan ko siya Kuya E pero hindi ko kilala ang kanyang boses. Hindi ako makasagot dahil nagtututbrush ako. Pero katok pa rin ito ng katok. Hanggang matapos ako at tinakbo ko ang pintuan. Pagbukas ko ay tumambad sa akin ang isang lalaki. Moreno, medyo kulot ang kanyang buhok, maamo ang mukha. Ikaw ba si Zik? Sabi niya sa akin. Oo, bakit? Sagot ko. Ay, ako nga pala si Levi. Okay, Levi, anong kailangan mo? Wika ako sa kanya. Anak ako ni Cora yung kapitbahay niyo sa probinsya. Ha? Levi? Ikaw si Utoy? Ako nga. Sabay ngiti nito. Teka, pasok. Sorry, hindi kita nakilala. Ang laki mo na. Si Utoy ay isa sa mga kababata ko sa probinsya Kuya E. Malaking bulas niya at hindi ko talaga siya nakilala. At hindi ko akalain na magle-level up ng ganun ang itsura ni Utoy. Hot siya Kuya E sa kulay, buhok at yung pamatay niyang smile. Ano ang ginagawa mo dito? Sabi ko. Eto may sulat si nanay mo sa'yo. Binasa ko yun Kuya E. Doon pinaalam ni nanay na patuluyin ko raw si Utoy habang naghahanap ng trabaho. Hanggang sa makita ko sa aking cellphone na puno ng text at tawag ni nanay. Well, sa totoo lang ay medyo hindi kasi kami okay ni nanay nung umalis ako sa probinsya kaya bibihira rin kaming magkausap. Tapos ito may ipapakiusap lang pala. Wala namang problema sa akin kay Utoy na tumira doon sa akin Kuya E. Pero ang pinag-aalala ko ay malaman niya kung ano ako. At hindi lamang yun Kuya E. Ewan ko lang kung naaalala ni Utoy yung parte ng kabataan namin. Nagtrip kaming dalawa na pagtikitin ng paps namin at parang kumapit sa balat. Natakot ako nun Kuya E. Akala ko hindi matatanggal. Pero sobrang bata pa namin nun. Teka, so Levi ba itatawag ko sa'yo? Ayaw mong Utoy? Levi na lang. Sabay ngiti nito na napansin kong mas lumalim ang dimple sa kaliwang pisngi. Gosh, bakit ganito yung nararamdaman ko ang hat ni Utoy?
Isa lang ang kwarto dito, sabi ko. Sabi niya ay okay lang naman kung tabi tayo. Napalingon siya sa maluwag na kama. Hindi ko yun in-expect dahil sasabihin ko sana na maglatag na lang sa ibaba. Pero feeling niya siguro ako pa rin yung kababata niya noon. So yun nga Kuya E, nang gumabi ay pinagbilin ko na sa kanya ang bahay dahil sa papasok na ako. Sinabi ko na may pagkain sa rep at kung may gusto pa siya ay sabihin lang sa akin. Nagpasalamat siya sa akin, sabay ngumiti. Pamatay ang ngiti talaga ni Loco. At lumipas ang mga araw Kuya E, maganda naman yung naging setup namin. Wala pa siyang trabaho noon pero siya ang gumagawa ng mga gawain sa bahay. Hindi rin kami nagkakaroon ng chance na magkatabi pagtulog dahil nga sa panggabi ako sa work. Until sumapit ang rest day ko. At pagkagising ko ng hapon, bumangon ako para umihi sana pero iba ang bumungad sa akin Kuya E. Si Utoy ay aktong naliligo. Napalunok ako. Hindi siya nagsara ng pinto. Hanggang magulat siya sa akin Kuya E. Pero tinawag niya ako at hinila ang kamay ko. Alam mo yung gulat na parang naalimpungatan ka tapos ganon? Parang panaginip iyon pero totoo. Sinunggaban ako ni Utoy ng halik hanggang mapunta sa kanyang paps. And the rest is history Kuya E. Alam ko bawal idetalye dahil sa restrictions. So ang ending, nakapaligo din ako ng wala sa oras. Hanggang sa sinabi sa akin ni Utoy kung naalala ko raw ba yung ginawa namin dati. Then sabi ko, hindi ko nakalimutan yun pero hindi ko inaasahan na mangyayari ito at magtatagpo tayo. Sinabi sa akin ni Utoy, matagal na raw niya ring hinihintay ang araw na yon sa aming dalawa. Pinagtapat din niya kung bakit siya lumuwas ng Maynila. Na sinabi ng nanay ko na open naman daw ang bahay ko para sa kanya. I don't know the history bakit kinailangan ni nanay na sabihin yun pero nagpapasalamat ako. Mabait si Utoy at maasahan. Hanggang sa lumipas ang buwan na taon, parang all of a sudden ang single at hopeless romantic na tulad ko ay in a relationship na. Nagkatrabaho na rin si Utoy na pinatunayan naman ng pagiging loyal sa akin. Marami nagkakagusto sa kanya sa lugar namin pero deadma yun para sa kanya. Nung una, duda ako pero pinatunayan niya na mahal niya ako and feeling babae ako sa kanya Kuya E. And we're on our way to our 7th year Kuya E at nag-stop na ako as call center agent dahil nag-focus kami sa online business. Hanggang dito na lamang po Kuya E. Nagmamahal, Zik.